POV. Asa Suarez. Isang malakas na kalabog ang bumasag sa katahimikan ng kanilang maliit na apartment. Kasunod nito ay ang pagsigaw niya ng isang pangalan. Jethro! Ilang sandali lang ang nakalipas, ang hangin ay puno ng matamis na amoy ng isang mumurahing cupcake at ng usok mula sa posporong kakakaskas lang niya. Isang maliit na kandila, hugis numero 7, ang nakatayo sa gitna ng puting icing. Ang apoy nito ay munti, nanginginig, parang anumang sandali ay bibigay sa malakas na hangin mula sa luma nilang electric fan. Pero para kay Jethro, ang apoy na yon ang pinakamaliwanag na bituin sa buong kalawakan. Happy birthday to me! Masayang kanta ng bata, pumapalakpak habang nakatingin sa cupcake. Ang mga mata nito ay kumikinang, puno ng purong kagalakan na tanging isang 7 taong gulang lang ang may kakayahahing ipakita. Ngumiti si Asa, isang nangiti na pinilit niyang iakyat sa kanyang mga labi. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Sa loob-loob niya, isang halimaw ang nagwawala, kinakalmot ang kanyang dibdib, sinusubukang kumawala. Pero para kay Jethro, kailangan niyang maging buo. Kailangan niyang maging normal. Okay anak, make a wish. Sabi niya, ang boses ay bahagyang nanginginig. Pumikit ng mariin si Jethro. Ang mahahaba niyang pilik mata ay lumikha ng munting anino sa kanyang pisngi. Para kay Asa, ang bawat sandaling ganito ay isang kutsilyong dahan-dahang umiiwa sa kanyang puso. Sa mukha ng kanyang anak, sa inosenteng hubog ng ilong nito, sa paraan ng pagkunot ng noo nito habang taimtim na humihiling, nakikita niya ang isang multo. Ang multo ng isang gabing madilim, amoy ulan at takot. Ang multo ng isang lalaking nakamaskara. Ang halimaw sa loob niya ay muling umungal. Okay, Mama! Iminulat ni Jethro ang kanyang mga mata, puno ng pananabik. Ngunit ang nangiti sa kanyang labi ay unti-unting nawala nang makita ang itsura ng ina. Mama, bakit hindi ka nakangiti? Birthday ko naman, di ba? Ang tanong na yon, ang simpleng tanong na yon ay parang isang sampal. Mabilis na pinilit ni Asa na mag-unat muli ng kanyang mga labi. Hinaplos niya ang buhok ng anak. Nakangiti si Mama, anak. Proud lang ako sa'yo kasi ang laki-laki mo na. Pagsisinungaling niya. Sige na, bago matunaw ang kandila, hipan mo na. Tumango si Jethro, muling nabuhayan ng loob. Huminga siya ng malalim. Pinununo ng hangin ang kanyang maliit na dibdib. Inilapit niya ang kanyang mukha sa cupcake. Ngunit walang hangin na lumabas. Sa halip isang mahinang ungol ang kumawala sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at ang kanyang maliit na kamay ay biglang kumapit sa kanyang dibdib. Para siyang sinasakal. Jethro? Tanong ni Asa. Ang kaba ay biglang gumapang sa kanyang sistema. Hindi sumagot ang bata. Ang kulay sa kanyang mukha ay unti-unting nawawala, napapalitan ng isang maputlang kulay abo. Bago pa man makakilos si Asa, ang katawan ni Jethro ay bumagsak na parang isang manikang nawala ng tali. Tumama ito sa sahig. Isang malakas na kalabog ang bumasag sa katahimikan ng kanilang maliit na apartment. Ang cupcake ay tumilapon, ang puting icing ay dumungis sa maruming semento. Ang apoy sa kandila ay namatay. Jethro? Ang mga ilaw sa kisame ng emergency room ay nakakasilaw. Ang amoy ng antiseptic ay nakakasulasok. Ang sunod-sunod na tunog ng mga aparaturang hindi maintindihan ni Asa ay walang tigil na umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Ilang oras na siyang nakaupo sa isang malamig na upuang plastik sa pasilyo. Ang suot niyang damit ay may mantsa pa ng ising. Sa kanyang isip, paulit-ulit niyang nakikita ang pagbagsak ng kanyang anak. Paulit-ulit niyang naririnig ang kalabog na yon. Bawat doktor o nurse na dumadaan ay tinititigan niya, nagmamakaawa sa kanyang mga mata. Ngunit lahat sila ay abala, nagmamadali,
may mga sariling krisis na inaasikaso. Pakiramdam niya ay mag-isa siya sa isang malawak na dagat ng pag-aalala. Mrs. Suarez? Isang boses ng lalaki ang tumawag sa kanyang pangalan. Malumanay, pero may awtoridad. Nag-angat siya ng tingin. Nakatayo sa kanyang harapan ang isang doktor na sa tingin niya ay nasa mid-30s. Matangkad ito, nakasuot ng asul na scrubs at may mga matang tila pagod, ngunit puno ng isang di maipaliwanag na simpatya. Mabilis na napatayo si Asa. Ako po, ang anak ko? Si Jethro, kumusta po siya? Sunod-sunod niyang tanong. Ang doktor ay hindi agad sumagot. Sa halip, marahil itong nag-anyaya sa kanya na maupo sa isang mas tahimik na sulok ng pasilyo. Ako po si Dr. Ross Vam, pagpapakilala nito. Stable na po ang kondisyon ng anak ninyo sa ngayon. Nagawa na namin siyang i-revive. Nakahinga ng maluwag si Asa, isang mainit na agos ng ginhawa ang dumaloy sa kanyang katawan. Salamat sa Diyos. Salamat po, Doc. Ano po bang nangyari? Nahilo lang po ba siya? Pagod. Ang mga mata ni Dr. Vam ay hindi humiwalay sa kanya. Ang simpatiya sa mga yon ay unti-unting napalitan ng isang bagay na mas mabigat. Isang bagay na kinatatakutan ni Asa na marinig. Mrs. Suarez, Asa, pagtatama nito sa sarili na para bang gusto nitong maging mas personal ang kanilang pag-uusap. Ang pagbagsak ni Jethro kanina ay hindi dahil sa simpleng pagkahilo. Ito ay isang cardiac event. Cardiac? Halos hindi niya mabigkas ang salita. Ano pong ibig sabihin niyo? Ang resulta ng mga unang test ay nagpapakita ng isang malubhang problema sa puso, Mrs. Suarez. Huminto sandali si Dr. Ross, tila binibigyan siya ng pagkakataong tanggapin ang bawat salita. Pagkatapos, ibinigay nito ang huling hatol, ang mga salitang babago sa kanilang buhay magpakailanman. Kailangan ng anak mo ng isang major heart surgery at kailangan itong gawin sa lalong madaling panahon. Major heart surgery. Ang dalawang salitang yon ay umalingaw-ngaw sa isip ni Asa, paulit-ulit, na parang sirang plaka. Nakaupo siya sa gilid ng kama ni Jethro sa isang semi-private room na pinaglipatan sa kanila. Ang anak niya ay mahimbing na natutulog. Ang dibdib ay marahang tumataas baba. Hindi alintana, ang bombang sumabog sa mundo ng kanyang ina. Sa kanyang nanginginig na kamay, hawak niya ang isang piraso ng papel. Isang cost estimate mula sa billing department ng ospital. Ang mga numero sa papel ay nagsasayawan sa harap ng kanyang mga mata. 6 na 0. Isang halaga na kahit sa panaginip ay hindi niya kayang hawakan. Isang butil ng luha ang pumatak sa papel. Binubura ang tinta ng isa sa mga numero. Napayuko si Asa at hinayaan ang sariling umiyak ng walang tunog. Ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi lang dahil sa pag-aalala para kay Jethro. Ito ay ang bigat ng kawalan. Kawalan ng pera, kawalan ng kakampi, kawalan ng pag-asa. Saan siya kukuha ng ganito kalaking pera? Ang sahod niya bilang isang clerk sa isang maliit na kumpanya ay sapat lang para sa kanilang araw-araw na pangangailangan. Wala siyang pamilyang matatakbuhan. Mag-isa niyang pinalaki si Jethro. Mag-isa niyang tinaguyod ang kanilang maliit na mundo. At ngayon, ang mundong yon ay guguho na. Mrs. Suarez? Napapitlag si Asa sa boses na yon. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga luha at nag-angat ng tingin. Si Dr. Vam. Nakatayo ito sa may pintuan, may dalang dalawang paper cup. Doc, sabi niya, sinubukang ayusin ang kanyang boses. Dahan-dahang lumapit si Ross at iniabot sa kanya ang isang cup. Kape! Alam kong kailangan mo to. Tinanggap niya ito. Ang init mula sa cup ay bahagyang gumapang sa kanyang nanlalamig na mga kamay. Salamat po. Hindi umupo si Ross. Nanatili itong nakatayo, nakatingin kay Jethro na natutulog.
Nakausap ko na ang ilan sa mga senior surgeon. We are forming the best team for your son. Tumangulang si Asa. Hindi niya alam ang sasabihin. Asa, muling sabi ni Dr. Vam, mas malumanay ngayon. Alam kong mabigat to, pero huwag kang mag-alala. Gagawin namin ang lahat. Mayroong sinseridad sa boses nito, isang klase ng kumpiyansa na bahagyang nagpagaan sa kanyang loob. Ngunit mayroon ding isang maliit na tinig sa likod ng kanyang isip na nagtatanong, bakit ganito na lang ang pag-aalala ng doktor na ito sa kanila? Masyado itong mabait, masyadong personal. Kinabukasan, habang pinapakain niya si Jethro ng lugaw, biglang nagsalita ang bata. Mama, galit ka ba sa akin? Natigilan si Asa. Ang kutsara ay nakabitin sa ere. Bakit mo naman nasabi yan, anak? Kasi po, simula nung birthday ko, palagi ka nalang malungkot, sabi ni Jethro. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. May nagawa po ba akong mali? Ang tanong na yon ay tumusok sa puso ni Asa. Niyakap niya ang kanyang anak. Mahigpit. Wala anak, walang-wala. Mahal na mahal ka ni Mama, okay? Medyo pagod lang si Mama. Pero alam niya sa sarili niya na hindi lang iyon pagod. Ito ay ang anino ng kahapon. Isang aninong pilit niyang tinatakasan pero laging nakasunod. Kinailangan niyang umuwi sandali sa kanilang apartment para kumuha ng mga damit at ng ilang mahahalagang dokumento. PhilHealth, birth certificate ni Jethro, anumang papeles na maaaring makatulong para mabawasan ang kanilang bayarin. Habang hinahalungkat niya ang isang lumang baul na puno ng mga dokumento, isang sobre ang nahulog mula sa ilalim. Isang lumang sobre na halos ayaw na niyang buksan, pero binuksan niya pa rin. Sa loob nito ay isang kupas na litrato. Isang litrato nila ni Marco. Kuha noong mga panahong naniniwala pa siyang ang pag-ibig ay isang paraiso. Nakangiti sila pareho sa kamera, pero ang mga mata ni Marco, kahit noon pa man, mayroon ng kakaibang intensity, isang uri ng pag-aangkin na nakakakilabot. Kasabay ng pagtama ng kanyang mga mata sa litrato, ang mga alaala ay bumalik na parang isang malakas na alon. Ang amoy ng kanyang pabango na hinaluan ng alak. Ang bigat ng katawan nito sa ibabaw niya. Ang malamig na metal ng isang bagay na nakatutok sa kanyang sentido. Ang boses nitong bumubulong sa kanyang tainga. Akin ka lang, Asa. Akin ka lang. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Para siyang nalulunod. Ang hangin sa loob ng apartment ay biglang kumapal at parang may nakabara sa kanyang lalamunan. Napasandal siya sa pader, nanginginig, habang ang mga imahe ng gabing iyon ay malinaw na umikot sa kanyang isipan. Ang sigaw na hindi niya nagawang isigaw. Ang tulong na hindi dumating. Biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Ang tunog ay marahas na pumunit sa nakakabinging katahimikan. Nanginginig niyang sinagot ang tawag. Hindi man lang tiningnan kung sino ang tumatawag. Hello? Good morning. Is this Mrs. Asa Suarez? Isang formal na boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Yes, speaking. This is from the billing department of St. Luke's Medical Center. We are just calling to follow up on the required down payment for your son's surgery. Oo. Inaasikaso ko na po. Pagsisinungaling ni Asa. We understand, ma'am. Sabi ng babae. Ang boses ay walang emosyon. However, we need to inform you that we require the initial deposit of 500,000 pesos to be settled within 24 hours. Otherwise, we will have to postpone the scheduled operation for Jethro Suarez. Mula sa dulo ng pasilyo, sa likod ng isang glass window ng nurse's station, pinagmamasdan ni Ross si Asa. Nakaupo ito sa labas ng kwarto ni Jethro, nakayuko, ang mga balikat ay nanginginig. Kahit hindi niya nakikita ang mukha nito, alam niyang umiiyak ito. Bawat hikbi na naririnig niya sa kanyang isipan ay parang latigo na humahampas sa kanyang likod. Ito ang parusa niya. Bawat ngiti ni Jethro, bawat luha ni Asa
ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang konsensya. 7 taon na ang nakalipas, pero ang mga sugat na nilikha ng kanyang kapatid ay sariwa pa rin, nagdurugo sa buhay ng mga inosenteng tao. At siya, bilang kadugo ni Marco, ay kasamang nagdadala ng bigat ng kasalanang iyon. Pumikit siya ng mariin at bumalik sa kanyang maliit na on-call room. Mula sa kanyang wallet, kinuha niya ang isang lumang litrato na laging daladala niya. Isang litrato nila ni Marco noong mga bata pa sila. Nakasakay sila sa iisang bisikleta, parehong nakangiti, walang muwang sa kung anong klaseng halimaw ang maaaring manahan sa puso ng isang tao. Si Marco ang nakatatanda, ang kuya na tagapagtanggol niya, ang kuya na tinitingala niya. Nasaan na ang kuya na yon? Kailan ito naging ang taong nakakulong ngayon sa bilibid? Tinupin niya ang litrato at ibinalik sa wallet. Hindi ito ang oras para magdalamhati sa nakaraan. Ito ang oras para kumilos. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na matagal na niyang pinag-iisipan. Kinahapunan, nasa loob siya ng isang bangko, kaharap ang isang teller na hindi maitago ang pagkagulat sa mukha. "Sir, sigurado po kayo. Ito po ay halos lahat ng laman ng savings account ninyo," sabi ng babae. Tinitingnan siya na parabang nababaliw siya. "Sigurado ako," mariing sagot ni Ross. Pinipirmahan ang withdrawal slip. Hindi niya kailangan ang perang ito. Ang bahay na tinitirhan niya ay mana pa sa kanilang mga magulang. Ang trabaho niya ay sapat na para sa kanyang simpleng pamumuhay. Para saan pa ang mag-ipon kung gabi-gabi naman ay binabangungot siya ng kasalanan? Ito ang tamang gawin. Ito ang tanging paraan na alam niya para kahit paano ay makabawi. Hawak ang isang manager's check. Bumalik siya sa ospital. Hindi siya pumunta sa billing department. Sa halip, pumasok siya sa opisina ng hospital director, isang matandang doktor na may malaking utang na loob sa kanyang ama noon. "Ross, anong maipaglilingkod ko sa'yo?" tanong ni Dr. Alcaraz. Inilatag ni Ross ang tseke sa mesa nito. "Direk, kailangan ko ng pabor. Isang malaking pabor." Ipinaliwanag niya ang lahat. Ang pasyenteng si Jetro Suarez, ang inang si Asa, ang pangangailangan nila sa pera, at ang kanyang kahilingan. "Gusto kong bayaran ang down payment niya," sabi ni Ross, "pero hindi pwedeng malaman ni Numan na galing sa akin ang pera, lalo na ng nanay ng bata." Napakunot ang noo ni Dr. Alcaraz. "Bakit anak? Isa itong napakadakilang gawain." "May mga personal na dahilan po ako, Direk." Matigas na sagot ni Ross. "Sabihin niyo na lang na galing sa isang medical charity fund ng ospital, isang anonymous donor. Kahit ano, basta wag lang ang pangalan ko." Matagal siyang tinitigan ng matandang doktor. Tila sinusuri ang kanyang kaluluwa. Sa huli, tumango ito. "Masusunod, Ross. Ako na ang bahala." Nang bumalik si Ross sa palapag kung nasaan ang kwarto ni Jetro, sakto namang nakita niya si Asa na may kausap sa telepono. Mula sa kanyang kinatatayuan, kitang-kita niya kung paano nagbago ang ekspresyon nito. Mula sa pag-aalala, napalitan ito ng pagkalito, at pagkatapos ay nang di makapaniwalang pag-asa. Nang ibaba nito ang telepono, nakita niya itong napasandal sa pader. Ang mga kamay ay nakatakip sa bibig at muling umiyak. Pero sa pagkakataong ito, alam ni Ross na yon ay mga luha ng ginhawa. Isang maliit na bahagi ng bigat sa kanyang dibdib ang nabawasan. Hindi nito nabura ang kasalanan, pero kahit paano, nakatulong siya. Nagpasya siyang maglakad palayo para hindi siya makita. Pero huli na ang lahat. "Dr. Vam!" Narinig niya ang boses ni Asa mula sa kanyang likuran. Huminto siya at dahan-dahang lumingon. Lumapit ito sa kanya. Ang mga mata ay namumugto pa, ngunit mayroon ng bahid ng liwanag. "Doc, tumawag po ang billing. May nagbayad na raw po ng down payment. Isang anonymous donor daw po.
Pinanatili ni Ross na kalmado ang kanyang mukha. That's great news, Asa. Mabuti naman kung ganoon. Tinitigan siya ni Asa ng diretso sa mata. Isang tingin na matalim, mapanuri. Dr. Vam, may kinalaman ka ba rito? Ang puso ni Ross ay biglang kumabog ng malakas. Ito na. Ang tanong na kinatatakutan niya. Ang katotohanan ay nasa dulo ng kanyang dila. Gustong kumawala. Ngunit isinara niya ang pinto. Tinitigan niya pabalik si Asa sa mga mata nitong puno ng pasasalamat at pagtataka. At sa unang pagkakataon, sa kanilang pag-uusap, nagsinungaling siya. Wala, sabi niya. Ang boses ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Bakit naman ako magkakaroon ng kinalaman dyan? Nagkataon lang siguro na may isang taong may mabuting puso. Magpasalamat ka na lang. Ang mahinang ritmikong tunog ng heart monitor ang tanging musika sa kwarto. Ilang araw na ang nakalipas mula nang matagumpay na naisagawa ang operasyon ni Jethro. Para kay Asa ang bawat beep ng monitor na yon ay isang matamis na himig, isang pangako na ang lahat ay magiging maayos. The surgery was a success, Asa. Sabi sa kanya ni Dr. Vam nung araw na yon, ang mga mata ay pagod ngunit nakangiti. He's a strong kid. He will be fine. Mula noon, isang bagong uri ng kapayapaan ang nagsimulang manahan sa puso ni Asa. Isang kapayapaan na 7 taon na niyang hindi naramdaman. Naging parte na ng kanilang araw-araw na routine si Dr. Vam o Ross, gaya ng pagtawag nito sa sarili kapag hindi sila napapaligiran ng ibang staff. Hindi lang siya basta doktor na nag-check up. Dumarating ito na may dalang prutas para kay Jethro o isang bagong coloring book para hindi ito mainip. Isang hapon, habang nag-aayos si Asa ng kanilang mga gamit, narinig niya ang mahinang tawanan mula sa loob ng kwarto. Dahan-dahan siyang sumilip sa may siwang ng pinto. Nakaupo si Ross sa isang upuan sa tabi ng kama, hawak ang isang makulay na storybook. At lumipad ang munting ibon palayo sa kanyang pugad. Pagbabasa nito, ang boses ay binago para magtunog bata. Si Jethro, kahit mahina pa, ay humahalakhak. Isang tunay, masayang halakhak na patigil si Asa sa kanyang kinatatayuan. Isang init ang gumapang sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan. Sa sandaling iyon, hindi niya nakita si Dr. Ross Vam, ang cardiologist. Ang nakita niya ay si Ross, isang lalaking may sinserong kabaitan sa kanyang mga mata. Isang lalaking nagawang patawanin ang kanyang anak sa kabila ng lahat. Isang gabi, hindi makatulog si Asa. Lumabas siya para magpahangin sa rooftop garden ng ospital. Ang mga ilaw ng syudad sa ibaba ay parang mga alitap-tap na gawa ng tao. Hindi ka rin makatulog? Halos mapatalon siya sa gulat. Si Ross, nakasandal sa railings, may hawak na namang 2 cup ng kape. Doc, Ross, nauutal niyang sabi. Ngumiti ito at iniabot sa kanya ang isang cup. Sanay na ako sa ganito. Ang katahimikan sa gabi ang nagsisilbi kong pahinga. Umupo sila sa isang bench, pinapanood ang walang katapusang daloy ng mga sasakyan sa ibaba. Salamat, biglang sabi ni Asa. Salamat sa lahat ng ginagawa mo para sa amin. Para kay Jethro. Trabaho ko yon, Asa, sagot ni Ross. Pero hindi ito nakatingin sa kanya. Nakatuon ang mga mata nito sa malayo. Hindi, giit ni Asa. Ang operasyon, trabaho mo yon. Pero ito, ang pagbabasa ng libro, ang pagdadala ng prutas, hindi na yon kasama sa trabaho mo. Sa wakas ay lumingon ito sa kanya. Sa dilim ng gabi, ang mga mata nito ay tila mas malalim, mas makahulugan. Gusto ko lang makitang masaya ang bata. Nagkaroon ng ilang sandaling katahimikan. Hindi ito yung nakakailang na katahimikan. Ito ay komportable. Puno ng mga salitang hindi kailangang bigkasin. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Asa na ligtas siya,
Ligtas sa piling ng isang tao. Kinabukasan, binigyan na ng clearance si Jethro na pwede nang maglakad-lakad ng kaunti sa pasilyo. Habang inaalalayan niya ang anak, bigla itong huminto at niyakap siya ng mahigpit sa baywang. I love you, Mama. Sa pagkakataong ito, hindi nag-atubili si Asa. Niyakap niya pabalik ang anak, isinubsob ang kanyang muka sa mabangong buhok nito. At sa unang pagkakataon, habang yakap-yakap niya si Jethro, wala siyang nakitang multo, wala siyang naramdamang takot. Sa wakas, anak lang niya ang yakap niya. Isang milagrong nagsimula nang dumating sa buhay nila si Ross. Nang mag-angat siya ng tingin, nakita niya si Ross sa dulo ng pasilyo, nakangiting nakatingin sa kanila. Isang nangiti ang kusang gumuhit sa mga labi ni Asa, isang tunay na ngiti. Pero biglang nag-ring ang cellphone ni Ross. Nakita ni Asa kung paano nagbago ang mukha nito. Ang nangiti sa kanyang labi ay naglaho. Ang mga mata nito ay biglang napuno ng pag-aalala. Napalitan ng tensyon ang kaninang kalmadong itsura. Mabilis itong tumalikod para sagutin ang tawag. Hindi niya narinig ang buong usapan, pero sapat na ang mga salitang nakuha niya, mga salitang binigkas ni Ross sa pabulong ngunit apuradong paraan. Nasaan ka? Pupunta na ako. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, mabilis na ibinaba ni Ross ang tawag. Nagmamadali itong lumingon pabalik sa kanila. Ang mukha ay balisa. Asa, pasensya na, sabi nito. Ang boses ay nagmamadali. May emergency lang. Kailangan kong umalis. Hindi na nito hinintay ang sagot niya. Mabilis itong tumalikod at halos patakbong tinahak ang pasilyo papalayo sa kanila. Naiwan si Asa, nakatayo roon, yakap pa rin si Jethro. Ang init at kapayapaan na naramdaman niya kanina ay unti-unting napalitan ng isang malamig na kaba. Isang emergency? Anong klaseng emergency ang magpapabago sa itsura ng isang doktor ng ganoon kabilis? Isang pasyente ba? O isang bagay na mas personal? Isang di maipaliwanag na pakiramdam ang kumurot sa kanyang puso. Isang pakiramdam na may mali. Mayroong isang bagay tungkol kay Ross Vam na hindi pa niya alam. Isang lihim na nagkukubli sa likod ng mabait nitong mga mata. Ang hangin sa loob ng New Bilibid Prison Hospital ay mabigat. Tila may halong amoy ng kalawang, lumang gamot, at natuyong pawis ng libu-libong preso. Bawat hakbang ni Ross sa pasilyo ay sinasabayan ng tunog ng kanyang sapatos sa sementadong sahig. Isang tunog na pilit nilalamon ng ingay ng mga bakal na rehas at mahihinang daing mula sa mga ward. Huminto siya sa tapat ng isang kwarto sa dulo ng koridor. Bantay sarado ito ng isang gwardiya na tamad na tumango sa kanya nang ipakita niya ang kanyang ID. Huminga ng malalim si Ross bago pinihit ang seradura. Sa loob, nakahiga ang isang lalaking halos butot balat na. Ang dating matipunong pangangatawan na kinatatakutan noon ay wala na. Ang balat nito ay naninilaw at ang paghinga ay may kasamang huni. Pero nang magmulat ito ng mata, nakita ni Ross ang parehong demonyo na kilala niya. Ross! Bati nito, ang boses ay parang kinakalos na yero. Ang aking mabait na kapatid. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Marco. Kumusta ang pakiramdam mo? Formal na tanong ni Ross, hindi lumalapit sa kama. Nanatili siya sa may paanan nito, gumagawa ng distansya. Heto, namamatay na. Tumawa si Marco at nauwi iyon sa isang serye ng marahas na pag-ubo. Nang humupa, tinitigan niya si Ross. Pero hindi ka nandito para kumustahin ako, di ba? Nandito ka para sa konsensya mo. Nag-igting ang panga ni Ross. Inoperahan ko ang anak niya. Ligtas na ang bata. Biglang nagliwanag ang mga mata ni Marco. Isang nakakakilabot na interes. Ang bata? Ang anak namin? Anak niya. Mariing pagtatama ni Ross. Wala kang karapatang angkinin ang batang yon matapos ang ginawa mo. Pero dugo ko ang nananalaytay sa kanya, Ross. Bulong ni Marco. Tila nang aasar. Kahit anong gawin mong paglilinis,
Kahit anong tulong ang ibigay mo kay Asa, kapatid pa rin kita. Dugong kriminal ang nasa ugat natin. Hindi ako katulad mo, sagot ni Ross. Ang boses ay nagsisimula ng tumaas. Sinusubukan kong itama ang mga ginawa mo, Marco. Binabayaran ko ang mga kasalanan mo. POV, Asa Suarez. Ang puso ni Asa ay tumitibok ng mabilis, halos masakit na sa dibdib. Sinundan niya si Ross. Isang kutob, isang masamang kutob, ang nagtulak sa kanya na sumakay ng taxi at sundan ng sasakyan ng doktor pagkaalis nito sa ospital. Hindi niya inaasahan na dadalhin siya nito sa bilibid. Nagpanggap siyang kamag-anak ng ibang pasyente para makalusot sa gate at dahil abala ang mga gwardiya sa pagpapapasok ng dalaw, nakapuslit siya papunta sa hospital wing. Ngayon, nakatayo siya sa labas ng isang kwartong bahagyang nakabukas ang pinto. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Gusto niyang tumakbo pabalik. Gusto niyang isipin na mali ang hinala niya. Pero ang mga boses sa loob ay nagpapako sa kanya sa kinatatayuan. "Huwag kang magmalinis, Ross." Narinig niya ang isang boses na pamilyar. Isang boses na madalas dumadalaw sa kanyang mga bangungot. Naalala mo ba ang gabing iyon? Kung hindi ka duwag, kung pinigilan mo ako agad. Tumigil ka. Sigaw ni Ross. Boses yon ng desperasyon. Ginawa ko ang lahat. Tumawag ako ng tulong. Kung hindi dahil sa akin, patay na si Asa. Napahawak si Asa sa kanyang bibig para pigilan ang isang tili. Ang mga luha ay nagsimulang umagos sa kanyang pisngi ng walang tigil. "Oo nga pala," sagot ng boses sa loob. Ang boses ni Marco. Ang bayani, ang savior. Pero sa huli, Ross, tinanggap mo pa rin ako. Pinrotektahan mo ang sikreto ko. Kapatid pa rin kita. At hinding-hindi niya malalaman na dahil sa'yo, buhay pa siya. At dahil din sa'yo, kaya nakatakas ako noong gabing iyon. Ang mundo ni Asa ay gumuho. Kapatid, si Dr. Ross Vam, ang lalaking nagligtas sa anak niya, ang lalaking pinagkatiwalaan niya, ang lalaking nagsimula nang magpatibok ng puso niya, ay kapatid ng demonyong sumira sa buhay niya. Biglang tumahimik sa loob. Narinig niya ang mga yabag papunta sa pinto. Gustong tumakbo ni Asa, pero parang naging bato ang kanyang mga paa. Bumukas ang pinto ng tuluyan. Iniluwan nito si Ross. Ang mukha nito ay puno ng pagod at galit, pero agad yung napalitan ng purong takot. Nang magtama ang kanilang mga paningin, nandoon si Asa, nakatayo sa pasilyo, ang mukha ay puting-puti. Ang mga mata ay puno ng horror at pagtataksil. "Asa!" Bulong ni Ross, humakbang palapit, ang kamay ay nakaabot sa ere. Umatras si Asa, parang nakakita ng multo. Umiling siya, hindi makapagsalita, habang ang katotohanan ay unti-unting pumapatay sa anumang pag-asa na nabuo sa puso niya nitong mga nakaraang araw. Nasa harapan niya ang kapatid ng halimaw, POV, Asa Suarez. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang tanging naririnig ni Asa ay ang dagundong ng sarili niyang puso, na parang isang tambol na pilit binabasag ang kanyang dibdib. Sa kanyang harapan, ang lalaking naging sandalan niya nitong mga nakaraang linggo, ang lalaking nagbigay sa kanya ng pag-asa, ay unti-unting nagbabago ng anyo sa kanyang paningin. Ang maamong mukha ni Ross ay hindi na maamo. Ang mga mata nito ay hindi na mapagkalinga. Ang nakikita na lang niya ay ang pagkakahawig, ang hugis ng panga, ang korte ng ilong, ang dugo ng demonyo. "Asa, please, makinig ka sa akin," pakiusap ni Ross. Humahakbang papalapit, ang mga kamay ay nakaunat na parang gustong humawak sa kanya. "Huwag!" sigaw ni Asa, at umatras siya ng mabilis. Ang boses niya ay nanginginig, halos hindi marinig. "Huwag mo akong lalapitan." Ang takot na nadama niya 7 taon na ang nakalipas ay biglang bumalik. Mas matindi, mas nakakabingi. Pakiramdam niya ay muli siyang inatake. "Narinig ko ang lahat," patuloy ni Asa, ang bawat salita.
ay may kasamang matinding pait. Kapatid ka niya. Kapatid ka ng taong sumira sa buhay ko. Hindi ako siya. Iba ako, Asa. Ba? Talaga ba, Dr. Vam? Ngayon, ang kanyang boses ay mas matigas, mas puno ng galit. Ilang beses mo akong nilapitan? Ilang gabi kang nagpanggap na mabait at nagmamalasakit? Nagpanggap ka bang isang hero para lang mapagaan ang konsensya ng kapatid mong halimaw? Niyugyug ni Ross ang kanyang ulo. Ang mga mata ay nanunubig. Hindi. Para sa iyo ang lahat. Para sa anak mo. Sinubukan kong makabawi kahit hindi ko direktang kasalanan ang nangyari. Gusto kong makita kang maging maayos. Anong ginawa mo? Biglang lumapit si Asa, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding pagkabigla at panibagong pagtataksil. Ang kamay niya ay biglang nagtaas at isang malakas na sampal ang tumama sa pisngi ni Ross. Kalabog! Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo ng kulungan. Napahawak si Ross sa kanyang pisngi pero hindi ito sumagot. Hinayaan niya lang si Asa na ipahid ang lahat ng galit at sakit. Ang bawat pagtingin mo sa anak ko, patuloy ni Asa, ang mga luha ay nagbabaga. Pagtingin ba yan ng isang doktor? O pagtingin ng isang kadugo ng demonyo? Tinitingnan mo ba siya para makita ang kapatid mo sa kanya? O para lang makita ang iyong sarili na may nagawang tama? Ang mga huling salita ni Asa ay parang mga palaso na tumama ng diretso sa puso ni Ross. Hindi ganyan ang intensyon ko, Asa. Bulalas ni Ross. Ang kanyang boses ay puno ng pighati. Minahal ko si Jethro. Minahal ko ang bata. Pinagkatiwalaan kita. Alam kong mahirap, pero sana bigyan mo ako ng pagkakataon na ipaliwanag. Anong ipapaliwanag mo? Tumawa ng mapait si Asa. Ang tawa ay walang kagalakan. Ipaliwanag mo na ang taong nagligtas sa anak ko ay kapatid ng taong sumira sa buhay ko? Ipaliwanag mo na habang nilalapitan mo ako, alam mo ang buong kwento at pinili mong magsinungaling. Anong klase ng tao ang gumagawa niyan, Ross? Napahinto siya. Umiling-iling habang ang huling piraso ng kanyang pag-asa ay nawawasak. Ayoko na. Ayoko nang makita ang mukha mo, sabi niya, at ang boses niya ay bumalik sa isang mahinang bulong. Mas masakit kaysa sa anumang sigaw. Huwag na huwag ka nang magpapakita sa amin. Kung mahal mo talaga si Jethro, layuan mo siya. Ngayon na, habang buhay. Tinalikuran niya si Ross. Sa kanyang paghakbang palayo, naramdaman niya ang malamig na hangin ng pasilyo na bumabalot sa kanya. Hindi na siya lumingon. Naiwan si Ross. Nakatayo roon. Mag-isa. Ang mga luha ay umaagos sa kanyang pisngi, kasabay ng pait ng katotohanang ibinigay na niya ang lahat. Pero hindi pa rin sapat. Hindi pa rin sapat para makalaya siya sa anino ng kanyang kapatid. Ang ospital ay tila isang napakalaking kulungan. 2 araw na ang nakalipas mula nang umalis si Asa sa bilibid at ang pangalan ni Dr. Ross Vam ay hindi na binabanggit sa kanyang silid. Hiningi niya sa nurse station na magpalit ng attending physician. Ang kapalit ay isang batang cardiologist, si Dr. Cruz, na bagong lipat lamang mula sa isang probinsya. Ngunit ang katahimikan ay nagdala ng mas malaking ingay sa kanyang isipan. Ang pagkain ay tila papel. Ang pagtulog ay puro bangungot. Tuwing gabi, 2 mukha ang dumadalaw sa kanya. Ang nakangising mukha ni Marco at ang nagmamakaawang mukha ni Ross. Sa dulo, iisa lang ang kanilang ibig sabihin. Masakit na pagtataksil. Mama, nasaan si Doc Ross? Mahinang tanong ni Jethro habang pinapanood niya ang ina na nagbabalat ng prutas. Nag-iwas ng tingin si Asa. Umalis siya, anak. Marami siyang pasyente. May bago kang doktor, si Dr. Cruz. Mabait din siya. Pero gusto ko si Doc Ross, bulong ng bata. At ang simpleng bulong na yon ay parang isang tinig na nagpaparamdam sa kanyang pagiging hindi sapat. Ikaw ang nagtaboy sa kanya
Ang tinig ng kanyang konsensya ay humahagulgol. Ngunit pinatigas niya ang kanyang puso. Hindi. Ang desisyon niya ay tama. Kailangan niyang protektahan si Jethro mula sa anumang bagay na may bahid ng kasamaan. Kahit pa ang bagay na yon ay may pangalang Rosvam. Kinabukasan, nagsimulang magpakita ng mga kakaibang sintomas si Jethro. Dr. Cruz, tingnan ninyo po bakit parang hirap siyang huminga. Nag-aalalang tanong ni Asa. Si Dr. Cruz na nakasuot ng malinis at plansadong uniforme ay kaagad namang kumilos. Ngunit mayroong isang bagay sa kanyang kilos na nagpaparamdam kay Asa na may mali. Ang doktor ay tila kinakabahan. Ma'am, normal lang po iyan. Post-op complications po ito, sabi ni Dr. Cruz habang sinusubukan niyang ayusin ang mga IV lines. Ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Masyado pang maaga para mag-alala. Pero hindi siya nakumbinsi ni Asa. Habang tumatagal, lalong lumalala ang kalagayan ni Jethro. Ang kanyang lagnat ay tumaas at ang kanyang mga daliri ay nag-uumpisa ng maging bluish. Ang mga tunog na lumalabas sa heart monitor ay hindi na regular. Kailangan ko si Ross. Bulong ni Asa sa kanyang sarili. At ang bulong na yon ay tila isang pagtataksil sa sarili. Dr. Cruz, bakit hindi mo pa siya dalhin sa ICU? Hindi ito normal. Sigaw ni Asa. Ang batang doktor ay nataranta. In order ko na po ang mga tests, ma'am. Kailangan lang nating maghintay. Maghintay? Tinitingnan mo lang ang anak ko na nahihirapan at sinasabi mong maghintay tayo? Ang gulat sa mukha ni Dr. Cruz ay nagpakita na wala siyang ideya kung ano ang gagawin. Naramdaman ni Asa ang kawalan ng pag-asa na parang isang napakalaking bato na dumadagan sa kanyang dibdib. Pinili niya ang galit kaysa sa katotohanan. At ngayon, ang kanyang anak ang nagbabayad. Huminto siya sa gilid ng kama ni Jethro, hinawakan ang kamay ng bata. Malamig ito. Anak, sorry, bulong niya. Ang mga luha ay umaagos. Patawarin mo si Mama. Dahil sa galit ko, ginawa kong mas matindi ang sitwasyon mo. Nakaramdam siya ng isang nakakatakot na pamilyar na pag-iisa. Mag-isa siya. Walang makakatulong. Walang Ross. Ang lahat ay nawala. Biglang nagbago ang mga tunog sa loob ng kwarto. Hindi na lang ang mahinang beeping ang naririnig. Isang matinis at matagal na beep ang umaling-awngaw. Ang kulay ng screen ng monitor ay naging pula. Cardiac arrest! Sigaw ni Dr. Cruz. Ang kanyang boses ay tila isang manok na sinasakal. Dali-dali siyang sumugod sa pinto. Ngunit huli na ang lahat. Dumating ang nurse. Ang mukha ay nagpapakita ng takot. Ma'am Asa, bumabagsak po ang oxygen level ni Jethro. Kailangan na nating kumilos. Sigaw ng nurse, hinahanda ang emergency equipment. Napatulala si Asa sa kanyang anak. Ang kulay sa labi ni Jethro ay nagiging lila na. Ang kanyang maliit na katawan ay tila sumuko na sa laban. Ang huling alaala ni Asa, bago siya tuluyang naparalisa sa takot, ay ang tingin ng kanyang anak. Isang tingin na tila nagmamakaawa. Hindi para sa buhay, kundi para sa iyong pag-ibig. Ang hiawan ay hindi nagmumula sa kanyang lalamunan, kundi sa kanyang kaluluwa. Hinihila siya palayo ng mga nurse mula sa kwarto ni Jethro. Pumasok ang isang RT, Rapid Response Team, at ang lahat ay naganap ng napakabilis. CPR, Emergency Defibrillation. Ang mga mukha ng mga nurse at doktor ay malabo, ngunit ang bawat galaw nila ay nagpapahiwatig ng tindi ng sitwasyon. Jethro, anak ko! Sigaw ni Asa, ngunit ang kanyang boses ay tila hangin lamang. Isang matandang nurse, si Aling Tess, ang humila sa kanya papalayo sa pinto. Si Aling Tess ay matagal nang nagtatrabaho sa ospital at nakita na ni Asa na malapit kay Ross noon. Asa, kalma. Pakiusap ni Aling Tess. Kailangan mong magpakatatag. Ipaubaya mo na muna sa kanila ang anak mo. Habang nakasandal si Asa sa pader, nanginginig, naramdaman niya ang isang bagay
na idinikit sa kanyang palad. Isang nakatuping papel. Tumingin siya kay Aling Tess. Ang mga mata ng matandang nurse ay puno ng pag-aalala, ngunit may kasama ring pagmamakaawa. Ibinilin niya na ibigay ko yan sa'yo kung sakaling mangailangan kayo ng tulong. Pero huwag mong sasabihin na galing sa'kin, Hija. Bulong ni Aling Tess bago ito mabilis na umalis. Nakalimutan ni Asa ang ingay sa kanyang paligid. Ang tanging nakikita niya ay ang nakatuping papel. Sa wakas, dahan-dahan niya itong binuksan. Walang nakasulat sa labas, pero sa loob, ang sulat kamay ay pamilyar. Ito ang sulat kamay ni Ross. Asa, kapag nababasa mo ito, malamang na malaking gulo ang nangyayari. Nagpapasalamat ako na binigyan mo ako ng tiwala. Kahit saglit lang, naiintindihan ko ang galit at puot mo. Kung ako ang nasa kalagayan mo, pareho ang mararamdaman ko. Pero gusto ko lang malaman mo ang isang bagay na hindi ko nasabi ng harapan dahil sa takot ko. Noong gabing iyon, tinulungan kita. Hindi ako natuloy. Pumasok ako sa bahay niyo para kunin ang kapatid ko pero huli na ako. Sa gitna ng kaguluhan, tinangka akong saksakin ni Marco. Dahil sa takot, tumakbo ako. Pero hindi ko sinabi sa pulisya kung sino siya. Kahit alam ko na kailangan kong gawin. Iyan ang kasalanan ko. Iyan ang duwag na desisyon ko. Pero nang umalis ako, hindi ako umuwi. Agad akong nagtago sa isang payphone at tumawag sa 91111. Ako ang anonymous caller, Asa. Ako ang nagsabi kung nasaan ka. At ako ang nagpadala ng pera nitong mga nakaraang taon. Ginagamit ang charity fund. Hindi ko ito ginagawa para sa kapatid ko. Ginagawa ko ito para makatulong sa'yo dahil mahal ko ang bata mo at dahil ikinagagalak kong makita kang tumatawa. Hindi ako humihingi ng tawad sa pagtatago ng katotohanan, pero humihingi ako ng tawad dahil hindi ako naglakas loob na harapin ka. Kung dumating ang oras na kailangan mo ang tulong ko, tawagan mo ako. Kahit anong mangyari, handa akong isugal ang career at buhay ko para sa inyong dalawa. Ang numero ko ay... Nanginginig ang mga kamay ni Asa. Ang sulat ay puno ng pagkakasala, ngunit puno rin ng sinseridad. Mayroon pa ring isang butil ng pagdududa sa kanyang puso, ngunit ang bawat salita ay parang isang susi na dahan-dahang nagbubukas ng isang pinto sa kanyang pag-iisip. Pero bago pa man niya lubusang maiproseso ang lahat, muli na namang nag-ring ang kanyang cellphone. Hello? Mrs. Suarez? Ako po si Father Luis. Taga-parish po ako ng Muntinlupa. Tumawag ako para ipaalam sa inyo na ang inyong kakilala, si Marco Vam, ay pumanaw na kaninang hapon. Nanlamig si Asa. Patay na. Ang taong kinamumuhian niya ay wala na. Naiwan niya po sa akin ang isang huling mensahe. Mrs. Suarez, matagal niya na po itong inihanda. Gusto ko sanang pakinggan ninyo dahil mahalaga ito para sa inyo at lalo na para sa kapatid niya. Ano po yun? Tanong ni Asa, halos hindi na niya marinig ang sarili. May iniwan siyang recording para sa iyo, Asa. Gusto niyang marinig mo ang katotohanan mula mismo sa kanya. Ang kapilya ng ospital ay madilim. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga kandilang nakahanay sa harap ng altar. Ito ang lugar na pinili ni Father Luis. Nakatayo si Asa sa gilid ng kapilya. Nakasuot ng headset, ang kamay ay nanginginig habang pinipindot niya ang play sa lumang digital recorder na iniabot sa kanya ng pari. Ang mga mata ni Father Luis ay puno ng habag at pag-unawa. Ang unang tunog ay isang mahabang, tuyong ubo. Pagkatapos, isang boses ang lumabas. Mahina, pagod, ngunit puno pa rin ng isang di maikakailang kasamaan. Kung naririnig mo ito, Asa, ibig sabihin, wala na ako. O mas tama, tapos na ako sa pagdusa dito sa mundong ito. Naramdaman ni Asa ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Ito ang boses ni Marco. Ang gusto ko lang malaman mo, ang lahat ng ginawa ko sa'yo,
Ginawa ko dahil sa galit. Hindi mo dapat ako iniwan. Ako dapat ang pinili mo. Kaya ko yung ginawa ko para hindi ka mapunta sa iba. Para laging nasa isip mo ako kahit sa panaginip lang. Ang mga salita ay parang asido na tumatagos sa kanyang tainga. Isinara ni Asa ang kanyang mga mata. Sinubukang pigilan ang pagbabalik ng mga masamang alaala. Pero may isa pa akong gustong sabihin sa'yo. Para lang magulo ang buhay mo. Gusto kong malaman mo kung gaano kasinungaling ang kapatid ko, si Rosvam. Hindi niya sinabi sa'yo na duwag siya. Hindi niya sinabi sa'yo na natakot siya. Biglang lumakas ang tibok ng puso ni Asa. Handa siyang marinig ang paninira dahil alam niyang gusto lang sirain ni Marco ang buhay ng kapatid niya. Noong gabing iyon, sinundan ako ni Ross. Sabi niya, mahal niya daw ako at hindi niya kayang panindigan ang kasalanan ko. Sinubukan niyang pigilan ako, pero huli na siya. Sabi niya tatawag siya ng pulis. Sinubukan ko siyang pigilan. Sinuntok ko siya at halos saksakin ko siya. Isang mahaba, masakit na paghinga ang naririnig sa recording. Pero hindi ko nagawa. Duwag siya. Tumakbo siya. Tumakbo siya, Asa. Pero bago siya tumakbo, sinigawan niya ako. Sinigawan niya ako na itatawag niya ako sa mga pulis. At iyon ang dahilan kung bakit hindi ako nagtagal sa pagtatago. Dahil alam ko na kahit duwag ang kapatid ko, tatawag siya ng tulong. Sinubukan niya kayong iligtas. At sa huli, hindi niya nagawa. Isang kakaibang tawa ang naririnig sa recording. Isang tawang puno ng pang-aasar sa sarili. Alam mo kung bakit ko sinasabi ito? Dahil gusto kong malaman mong dalawa kaming nagkasala. Siya, dahil sa duwag niyang takot, at ako, dahil sa galit ko. At ngayon, mamamatay akong alam na pareho kayong dadaan sa impyerno dahil sa amin. Paalam, Asa. Nag-click ang recorder. Tapos na. Hinubad ni Asa ang headset. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Pero hindi na ito panginginig ng takot o galit. Ito ay panginginig ng realisasyon. Nagsinungaling si Ross? Oo, pero hindi para protektahan ang kanyang kapatid. Nagsinungaling siya para protektahan ang sarili niya sa pagiging duwag. At sa kabila ng pagiging duwag niya, nagawa niya pa ring iligtas si Asa. Ginawa niya ang tama sa paraang alam niya at patuloy niya itong ginawa sa loob ng 7 taon. Ang lahat ng puot at galit na naramdaman ni Asa para kay Ross ay biglang natunaw. Napalitan iyon ng isang matinding awa at pag-unawa. Pinatawad ko na siya. Iyon ang naging desisyon ni Asa. Ang pagpapatawad ay hindi para kay Ross, kundi para sa sarili niya. Mabilis siyang nagmadali palabas ng kapilya. Kailangan niyang hanapin si Ross. Kailangan niyang sabihin sa doktor na alam na niya ang totoo. Ngunit nang makarating siya sa nurse station, isang alagad ng Diyos ang pumunit sa kanyang pag-asa. Biglang tumunog ang code blue alarm. Ang tagal at tindi ng tunog ay nagpahiwatig na hindi lang ito ordinaryong emergency. Code blue, pediatric ward, room 205 sigaw ng isang nurse, room 205, ang kwarto ni Jethro. Parang tumigil ang puso ni Asa sa isang iglap. Ang lahat ng pagpapatawad, pag-unawa, at kaligayahan ay nawala. Ang tanging nalabi ay purong takot. Tumakbo si Asa. Tumakbo siya na parang hangin. Ang bawat hininga ay isang dasal. Nang makarating siya sa harap ng kwarto ni Jethro, ang tanawin ay kaguluhan. 12 tao ang nasa loob. Ang mga monitor ay sumisigaw. Si Dr. Cruz ay nakatayo sa isang tabi, tulala at nanginginig, hindi makakilos. Ano ang nangyayari? Sigaw ni Asa, ngunit hindi siya pinansin ng sinuman. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Ang sutures sa aorta ay nag-relax. Hindi ko alam kung bakit. Kailangan natin ng mas may karanasan. Sigaw ni Dr. Cruz. Ang kanyang boses ay tila isang batang iiyak. Nilingon ni Asa si Aling Tess. Ross, si Ross Vam. Tawagan mo siya. Siya lang ang makakagawa nito. Pero ma'am, pinalitan mo siya. Alam mo ang protocol. Wala akong pakialam sa protocol.
Sumigaw si Asa. Mas malakas kaysa sa alarm. Mamamatay ang anak ko. Tawagan mo siya ngayon. Kung hindi mananagot ka. Kinuha ni Aling Tess ang telepono at mabilis na nag-dial. Pagkatapos ng ilang sandali, iniabot niya ang telepono kay Asa. Wala siyang sagot, ma'am. Hindi niya sinasagot ang ospital. Siguro nasa labas siya. Ang kawalan ng pag-asa ay muling sumakop kay Asa. Ngunit sa kanyang bulsa, naramdaman niya ang maliit na papel, ang liham, ang numero ni Ross. Dali-dali niyang kinuha ang kanyang cellphone. Ang kanyang mga daliri ay nagmamadaling nag-type ng numero. Isang ring. 2 ring. Sa ikatlong ring, may sumagot. Hello. Ang boses ni Ross ay pagod, ngunit agad siyang nakilala ni Asa. Ross! Ang boses ni Asa ay parang kinakalos na yero. Jethro! Inatake siya. Ross, please. Kailangan kita. Kailangan ka ng anak ko. Ang katahimikan sa kabilang linya ay tumagal ng 1 segundo. Ngunit sa 1 segundo na yon, naramdaman ni Asa na ito ang pinakamahabang segundong nagdaan sa kanyang buhay. Nasaan ka, Asa? Papunta na ako, sabi ni Ross. Ang kanyang boses ay kalmado, may awtoridad. Ang boses ng isang doktor na alam kung ano ang kanyang ginagawa. Hindi nagtagal. Isang anino ang tumakbo sa pasilyo. Nakasuot pa si Ross ng casual clothes. Ang kanyang buhok ay magulo. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim at nakatuon. Clear the room. Ano ang nangyayari? Utos ni Ross. Dr. Vam, post-operative complication. Nag-relax ang aortic sutures, sabi ng isang residente. Tiningnan ni Ross ang monitor. Walang salita. Humarap siya kay Asa na nakatayo sa isang tabi. Ang kanyang mga kamay ay magkadikit. Asa, kailangan kong dalhin siya sa operating room. Ngayon na. Ako na ang gagawa. Walang oras para magpalit ng team. Gawin mo, bulong ni Asa. Gawin mo ang kailangan mong gawin. Alam ko na ang lahat, Ross. Alam ko na ang totoo. At pinagkakatiwalaan kita. Ang kanyang huling salita, pinagkakatiwalaan kita, ay parang isang bala na tumama at nagbigay ng lakas sa buong katawan ni Ross. Tumango si Ross. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo ng mga mata ni Asa. Isang sandali ng kapatawaran, pag-unawa at walang hanggang tiwala. Ang mga oras na sumunod ay isang blur. Si Asa ay nakatayo sa labas ng OR. Ang malamig na aircon ay hindi makapagpababa ng init na nararamdaman niya. Si Dr. Cruz ay umalis na. Tila hindi na makayanan ang kahiyan. Si Aling Tess ang nagdala ng kape sa kanya. Huwag kang mag-alala, ma'am. Si Dr. Ross ang pinakamagaling. Ilang oras ang lumipas. Ang pinto ng OR ay hindi bumukas. Ang tanging naririnig ay ang sarili niyang paghinga at ang tahimik na panalangin na paulit-ulit na sinasabi niya, "Huwag mong kunin ang anak ko. Huwag mo siyang kunin. Kukunin ko si Ross. Kukunin ko ang nakaraan. Aalisin ko ang galit. Basta ibalik mo lang ang anak ko." Nang marinig niya ang tunog ng pinto na bumukas, napatayo si Asa. Lumabas si Ross. Ang kanyang scrubs ay basa sa pawis. Ang kanyang muka ay pagod. Ang buhok ay nakadikit sa kanyang noo. Ngunit ang kanyang mga mata ay kalmado. Tumahimik ang buong pasilyo. Dahan-dahang lumakad si Ross patungo kay Asa. Hindi ito nagsalita kaagad. Tinitigan lang siya. Okay na siya, sabi ni Ross. Ang boses ay bahagyang nanginginig sa pagod. Nasa ICU na siya para mag-recover. Nailigtas ko siya, Asa. Nailigtas ko ang anak natin. Ang huling salita, anak natin, ay isang bulong. At ang bulong na yon ay umalingaw-ngaw sa puso ni Asa bilang isang pangako ng hinaharap. Isang linggo. Isang linggo mula nang magbukas muli ang pinto ng OR at sabihin ni Ross ang mga salitang nagbago sa lahat. Okay na siya. Ngayon, si Jethro ay nasa isang normal na kwarto na. Ang mga kable at tubes
ay unti-unti nang nawawala. Ang mga mata ng bata ay buhay, puno ng kislap at, sa wakas, ay ngiti. Si Ross ay nakaupo sa tabi ng kama, nakikinig, habang si Jethro ay nagkukwento ng paborito nitong cartoon. "Hindi ka na ba aalis, Doc Ross?" tanong ni Jethro habang nakatitig sa doktor. Ngumiti si Ross. "Hindi na. Mayroon na lang akong isang pasyente na kailangan kong bantayan. At ikaw yun." Yehey! Ang kagalakan sa boses ng kanyang anak ay nagbigay ng kapayapaan sa puso ni Asa na hindi kailanman nagawa ng anumang gamot. Kinahapunan, umalis si Jethro para sa isang maikling check-up. Inalalaya ng isang nurse. Naiwan si Asa at Ross na mag-isa sa kwarto. Ang katahimikan ay tila siksik, ngunit hindi na nakakailang. Ito ay isang katahimikan na hinihintay ang mga salitang kailangang bigkasin. Tumayo si Asa at tumingin sa labas ng bintana. Ang kalangitan ay nag-iiba na ng kulay, malapit na ang takip silim. "Sinabi sa akin ni Aling Tess na gusto mo nang umalis sa ospital," sabi ni Asa. Ang boses ay mahina. "Siguro nga tama lang. Ang lahat ay nakasalalay sa pagpili ko at hindi ko naisip ang kahihinatnan." Bumuntong hininga si Ross. "Hindi ka nag-iisa sa kasalanan, Asa. Pareho tayong nagkasala. Ako, dahil sa pagiging duwag, at sa paglilihim. Ikaw, dahil sa pagpili ng galit kaysa sa pag-unawa. Pero nagbigay ka sa akin ng pangalawang pagkakataon at iyon ang pinakamahalagang bagay." Lumapit si Asa sa kanya. Tumingin siya sa mga mata ni Ross, sa mga matang minsan ay nagdala ng takot, ngunit ngayon ay puno na ng tapat na pagmamahal at sakit. "Pinapatawad na kita, Ross," sabi ni Asa. "Hindi dahil sa niligtas mo si Jethro. Pinatawad kita dahil narinig ko ang katotohanan. Narinig ko ang boses ng kapatid mo at nakita ko na ang ginawa mo ay hindi para sa kanya, kundi para sa amin." Huminto siya at ang kanyang mga mata ay nanunubig. "At sana, mapatawad mo rin ang sarili mo, Ross. Hindi ka si Marco. Ang dugo ay hindi nagdedetermina kung sino tayo. Ang mga gawa natin ang nagdedetermina." Napuno ng luha ang mga mata ni Ross. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang pisngi. "Salamat, Asa. Matagal ko nang hinihintay iyan." Inabot ni Ross ang kanyang kamay at marahang hinawakan ang kamay ni Asa. Hindi siya nagmamadali at hindi rin siya humingi ng halik. Ito ay isang simpleng paghawak lamang, isang koneksyon. Kinaumagahan, bago sumikat ang araw, dinala ni Ross si Jethro sa terrace ng kwarto nito. Inupo sa isang wheelchair. Lumabas si Asa at nakita niya ang dalawang lalaking pinakamamahal niya. Nakaharap sa silangan. Ang langit ay nagbabago na ng kulay, mula sa madilim na asul, naging kahel, at pagkatapos ay ginintuan. "Mama, tingnan mo," sabi ni Jethro. Itinuro ang araw na unti-unting sumisikat. "Ang ganda, di ba?" "Oo, anak. Napakaganda." Bulong ni Asa. Lumapit siya at tumayo sa tabi ni Ross. Magkatabi sila. Tahimik. Ang kanilang mga balikat ay magkadikit, sapat na upang maramdaman ang init at presensya ng isa't isa. Hindi sila nagsalita. Hindi na nila kailangan. Ang mga anino ng nakaraan ay nananatili. Oo, ngunit sa sandaling iyon, ang liwanag ng umaga ay mas maliwanag kaysa sa anumang kadiliman. Sama-sama silang nakatayo. Isang ina na natagpuan ang kanyang lakas, isang doktor na natagpuan ang kanyang kapatawaran, at isang bata na ngayon ay may pangalawang pagkakataon sa buhay. Ang pag-ibig, tulad ng araw na sumisikat, ay hindi nagmamadali. Dahan-dahan itong gumagapang, nagpapainit, at nagbibigay ng pag-asa. Isang bagong bukang liwayway, isang bagong simula.